Hello, greetings po mga kababayan. Arinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, no? Kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manil Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po niyong may turing sa legal opinion pagkos consider discussion for information and academic purposes only. Alright? Kung meron po kayong compelling issues, ay pinaka-the best na magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Alright? Maraming salamat. Okay, pwede po pang pahiram po ng oras ninyo, no? Sandali, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-share, do me a favor, no? Paki-click naman po yung subscribe, share, and like buttons po natin, especially if you find our videos informative at nakakatulong po sa inyo. At upang palawig pa po natin, no, ang ating adhikain, na ma-share po natin, no, sa ating mga kababayan. And these people could be your friends, your relatives, your kapitbahay, no, o kakilala ninyo na sila rin ay makakapulot po ng leksyon o kaalaman, no, dito sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? So, of course, pera muli po, dagdagan po natin panghinap po sa oras, no. Kung kayo po ay interesado sa libro po natin, you could screenshot this, no. If you can have these books, no, in your bahay, no, in your workplaces, maganda po ito as your handy reference, no. Lalo na itong legal handbook po natin, no. This is a daily companion for all. So nandito po yung mga extract ng mga batas, no, na practically na pag-usapan po natin sa ating mga videos po natin. Of course, meron din po tayong labor laws, no. That could be also a handy materials, no, reference materials sa inyo, no. Tsaka of course yung ating Bill of Rights, no. Handbook on the Bill of Rights, ito po ay may kinalaman po, no, sa ating mga karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, especially, no, kung ang estado po natin ay mag-exercise po sila ng kanilang tinatawag nating inherent power, no. The inherent power, tinatawag natin police power, wherein pag-exercise po nito ay maaari pong ating karapatan, no, ang ating kalayaan, no, ay maaring apektado po dito, no. Kaya napaka-importante na meron po din po kayong reference materials sa inyong bahay, sa inyong workplaces, lalo na sa mga usaping ito. Okay? Lalo na kung kayo ay nakadetain, no? Kayo ay under custodial investigation o kaya ay inaaresto kayo, no? May warrant ba o walang warrant? Okay? All these things po ay pag meron kayo nitong libro, may at least magkaroon po kayo ng background. Okay? Okay? Paki-screenshot lang po, no, kung interesado kayo, and these books are available po sa Central Books. You can order online and they have branches po dito sa Metro Manila and of course sa probinsya naman, Davao at saka sa Cebu. Alright? Maraming salamat. Okay. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay sulat po sa atin ni Jesse. Okay? Sabi niya, ano daw ang kailang ebidensya para para mapatunayan na magkaroon talaga na mayroong tinatawag nating landlord o tenant relationship, is referring to yung agricultural land, kasi po masyado pong masalimuot, no, pag ang ating pong lupa ay isang agricultural land at mayroon po kayong tenant o mayroon pong nagsasaka doon, no, sa lupa ninyo, at hindi po natin basta-basta mapaalis ito kung lalo na kung ito po ay legitimate agricultural tenant. Okay? Now, ang tinatanong niya, ano bang mga ebidensya? Okay? So, ang ebidensya lang po, no, ay simple lang. Yung bang tao na pinayagan ninyo na mag-occupy ay nagsasaka sa inyong lupa. That's one. Ay, kung pinayagan ninyo yan, okay, that's isa na yan. Number two, siya ba ay nagbabayad sa inyo ng upa doon sa lupa na kanyang sinasaka? Pag ang sagot naman ay oo, no, at ang upang binabayad sa inyo ay base doon sa agricultural harvest ng kanyang mga tinanim, no, at it could be in the payment of share doon sa crops, or it could be the monetary equivalent, no. Yes, pag na-establish po yan, okay, merong dalawang elemento, okay,
pinapayagan ng may-ari ng lupa na magsaka sa kanyang lupa at nagbabayad ito, no, ng corresponding rental, no, sa may-ari based on what they have agreed on their harvest, no, based on the harvest doon sa lupang sinasaka. Yes, meron na pong tinatawag nating landlord-tenant relationship. Pag meron pong ganito ay automatic po, no, yung agricultural tenant is enjoys, no, a lot of benefits. Isa na po dyan, no, tinatawag nating security of tenure, na kung saan pag may security of tenure po, ang agricultural tenant ay hindi po basta-basta mapalis yan nang wala pong pagdinig muna sa Department of Agrarian Reform at kailan patunayan doon na may legal na kadahilanan kung bakit mapapalis ang tenant. Isa nga dito ay yung una, hindi pagbabayad ng upa. Pangalawa ay kung inabandonan ng tenant yung kanilang lupang sinasaka, ay yung iba naman pinapasabkon, no? Yung bang tenant naman sa halip niya magsaka, pumunta sa bayan, nagtatrabaho doon bilang driver, bilang konduktor, bilang tricycle driver o karpintero, natuloy hindi na po nasikaso yung lupang sinasaka. Okay? And this could be a ground for the eviction of the tenant. Ang tanong po sa atin, paano po? Wala man pong ebidensya na may kami, walang kasulatan. Hindi po, ang sabi po ng batas, no, ay kahit na walang kasulatan po, no, hindi ibig sabihin na wala na pong landlord-tenant relationship, because tandaan po natin, contract, kasulatan could be written or oral contract. So, kahit na wala pong written contract lang, mayroon kayong usapan, that's already an oral contract and that is enforceable under our laws. So, hindi po maging kadahilanan na dahil walang written contract ay wala na pong landlord-tenant relationship. Now, another rights po ng tenant, no, is that pang ang may-ari, no, ibebenta niya yung lupa niya, abay yung tenant meron pong tinatawag nating preemptive right. Ano ba yung right of preemption? Abay, dapat sa tenant muna i-offer yung lupang sinasaka sa reasonabling presyo at terms and condition. At kung sakali man na ayaw bilhin ng tenant, that is the time na pwedeng i-allok ito ng may-ari sa ibang buyer. Okay? Otherwise po, pag ibinenta po ito ng may-ari, no, ng lupa na walang consent si tenant, okay, basta hindi na lang na namalaya ng tenant, abay meron din pong right of redemption si tenant na pwede niyang tubusin yung lupang naibenta sa ganung presyo kung gaano man ang pagbenta ng may-ari nito, no, upang sa ganun mapunta sa kanya yung lupang sinasaka. So yan po isang mga iba lamang, no, sa ilan lamang na mga karapatan ng tenant, no. Kaya napaka-importante na pag mayroon pong tao na basta na lang nagsaka po sa inyo, abay kung hindi naman nyo authorized, no, at basta na lang siya nag-occupy doon, ang tawag nito ay mga informal settlers, no, abay wag kayong mag-atubili, paalisin po inyo kagad, no, mag-ireklamo ninyo kagad sa DAR, no, upang sa ganun magkaroon ng record doon na you never authorized that person to till your land, much more to occupy your land. Okay? So I hope, no, yun na po mga basic po nating mga impormasyon na inyong kaalaman. Oh, by the way, no, dagdag pa natin dito, pag ang tenant po ay kusa ng loob na alis o kaya pinalis ng without cause, abay they could be entitled to disturbance compensation na tinatawag natin. Anong ibig sabihin nito? Babayaran po ng may-ari yung tenant. Ang bayad po nito is tinatawag natin the equivalent of 5 years, no, rental ng tenant, no. Babayaran sila ng disturbance compensation at saka doon sa mga punong natanim nila, they are entitled to the payment of the 1/2 of labor cost doon sa mga punong tinanim nila, no. Yan lang po ilang mga rights po ng tenant. So pinaka mabuti po niyan, you sit down with your tinatawag natin Municipal Agrarian Reform Officer, yung MARO, no, ng DAR, no, for further information. Okay? Maraming salamat, no, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.